Hello. December na po. Simula na po mga pagtitipon. Maaring sa kumpanya, may mga Christmas party o at iba't ibang mga party. At alam ko mga sabik tayo sa mga ganong pagtitipon. Meron tayong mga pakinabang, may mga regalo, mga prizes. At yan ay parami ng parami hanggang sa season ng Pasko. Nawa kung gaano ka-init at gaano kahalaga sa atin ganong klaseng mga party at pagtitipon, nawa higit natin bigyan ng pansin at halaga ang ating pagtitipon sa pagsamba. Sa ngayong umaga, ating pong ipagpatuloy ang ating nasimulan na pag-aaral tungkol sa pagsamba. Nakaraan, ating pong nalaman yung attendance na pakahalaga sa layunin ng pagsamba. Ngayon naman, tignan natin ang kapangyarihan ng sama-samang pagsamba. The power of corporate worship. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Acts chapter 16, verse 25 to 34. Ganito po ang sabi. Nang maghahating gabi na, sinabi ni Pablo at Silas, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng himno sa Diyos. At sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana dahil sa pagkaakalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, "Huwag mo saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat." At ang bantay ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot na nagpapatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. Nang sila'y mailabas, ay sinabi niya, "Mga Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga sugat at agad siyang binautismuhan pati ang buo niyang sambahayan. Sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya siya sa Diyos. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, sa mga salita ninyo na bubuksan ng aming kaisipan at nagliliwanag sa aming pong pangunawa ang kalagahan po ng sama-samang pagtitipon para sa pagsamba. Nawa, pagyamanin niyo pa ito, Ama, sa aming pong mga puso upang ang pag-ibig namin ay una sa inyo, ikalawa ang mga minamahal namin sa buhay. Tulungan niyo kami, Ama, na tumanggap, sumampalataya sa iyong mga salita, higit sa lahat, maipamuhay ito, mailapat ito sa aming pong buhay sa pang-araw-araw. Itong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang kapangyarihan ng sama-samang pagsamba. Now, ang kapangyarihan po ng corporate worship ng church ay may tutulad natin sa isang pugon. Sa isang pugon na nagliliyab.
Walang tigil sa pagliliyab, dumodoble ang pagliliyab. May tuturing natin sa isang corporate worship na ang pagsama-sama ng mga kapatid, nagliliyab sila sa pananampalataya, sa kanilang pananalangin, at sa kanilang pagkakaisa sa loob. Ito'y gawa ng banal na Espiritu at ito'y lumilikha ng kagalakan, lumilikha ito ng alab sa puso at nagpapatibay sa bawat isa. At higit sa lahat, ito po ay nagtuturo sa atin ng tunay na kalayaan at tunay na kasangkapan tungo po sa ikaliligtas din para sa iba. At ang apoy na ito sa pugon ay lumalarawan sa banal na Espiritu na hindi tumitigil sa pagliliyab, sa nagkakaisa, nagkakasama-sama at puso ng mga mananampalatayang sila'y sumasamba. Now, ang sama-samang pagsamba ay makapagbibigay ng pagbabago sa buhay ng Kristiyano at buhay ng mga taong kasama nila sa pagsamba. Now, gusto kong tignan ang bahagi ng kasulatang ito, ang kapangyarihan ng sama-samang pagsamba ng mananampalataya sa tatlong biyaya. Tatlong biyaya, sapagkat lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Una po, ang kapangyarihan ng iglesia sa pagsama-sama sa pagsamba ay makikita natin sa verse 25, pinagmumulan kung saan ang pinagmumulan nito na nagkaisang pagsamba ang kapangyarihan ng Diyos. So ang kapangyarihan ng iglesia ang siyang pinagmumulan na nagkakaisang pagsamba. 25, ganito ang sabi. Ngunit nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. Pansinin ninyo ang pagkakaisa, pagkakasama-sama ng dalawang lingkod ng Diyos na ito, si Pablo at si Silas. Ngunit alamin natin ang likuran ng pangyayari. Alam natin si Pablo at Silas nagpunta rito sa Pilipos dahil sa panawagan ng Diyos sa pamagitan ng isang pangitain na mayroon isang taong humihingi ng tulong. At sila agad nagpunta roon, iniwan ni Pablo at Silas ang pangangaral nila doon sa Galacia, bagamat mayroon silang pagkakataon, pero tila sila'y hinadlangan ng banal na Espiritu upang sundin ang pangitain at sila'y nagpunta nga sa Pilipos. At saan sila pupunta? Wala pa pong mga sinagoga sa lugar na ito. Walang mga Hudyo nagkakatipon-tipon sa pagsamba. At kaugalian dito, karamihan, mayroong pulong panalangin. At ang pulong panalangin na ginagawa ay sa tabi ng ilog. At kaya si Pablo at Silas, sila po'y nagpunta sa ilog na ito upang katagpuin ang mga nagtitipon. At nakita nga natin na si Lydia ang unang naging Kristiyano sa lugar na ito. At naging kaugalian ni Pablo at Silas na sila'y pumunta sa pagtitipon ng panalangin sa tabi ng ilog. Ngunit may isang babae na inalihan ng masamang espiritu ng panghuhula. Nanguhula siya at mayroong amo ito na sila'y kumikita sa panghuhula ng babae at ito'y sinusundan si Pablo at sinasabi, makinig kayo sa mga taong ito. Ito'y mga lingkod ng Diyos at sila'y nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Now, mapapansin natin, kahit yung manghuhula na inalihan ng demonyo ay nangangaral, nagtataas ng mga tao ng Diyos na ito'y mga lingkod ng Diyos at nagtuturo sa inyo ng daan ng kaligtasan. Ngunit si Pablo hindi nagustuhan ang bagay nito, kaya kanyang kinausap ang babae at kanyang inutusan ng masamang espiritong lumayas sa kanya at lumayas ng masamang espiritu at nagalit itong mga amo ng babae sapagkat hindi na nila mapakinabangan ang babae sa kanyang panghuhula. Kaya siya'y hinuli at dinala sa kinaladkad sa palengke, dinala sa maestrado, sa husgado. At nung makita ng husgado, ang sabi nila, ito'y mga Hudyo na nangangaral ng kanilang mga katuruan dito sa atin. Para bang sinasabi, ito'y mga Kristiyano nangangaral ng kanilang katuruan, kaiba sa katuruan nating kinagisnan. At sila ay hinuli at hinatulan at ipinasok sa bilangguan at pinaghahagupit ng napakaraming paghahagupit
at binilinan itong bantay bilangguan na sabi, ingatan yan sa ipasok sa bilangguan. Ngunit itong bantay bilanggong ito sumobra pa sapagkat pinasok sila sa kaloob-looban ng selda at tinalika at kinadinahan ang kanilang mga kamay at paa at leeg. At ito ang pagkakataon sa kalagayang ito ng dalawa. Wala silang maasahan. Wala silang kagalakan sa kanilang kalagayan. May kagalakan man silang nakapangaral, ngunit higit ang kanilang kagalakan na sila'y lumapit sa Diyos sa pagsamba. Kaya ang sabi sa verse 25, ang sabi, ngunit nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. May nakamasid sa kanila. Mga bilanggo ang nakamasid. Yung mga malalayang tao, sila itong nagpahirap sa kanila at nagdala sa ganitong kalagayan ng bilangguan. Ngunit hindi sila nahadlangan sa kanilang paglapit sa sama-samang pagsamba sa Diyos. Marahil, ganoon din tayo, bugbog tayo ng iba't ibang problema sa ating pong buhay. Maiisip pa ba natin ang sumamba? Naisip ba natin lumapit sa Diyos upang umawit sa Kanya ng papuri? Naisip ba nating dumalo sa gawain dahil busy ka sa lahat ng iyong ginagawa, lalo na ngayong Christmas time? Mga nagpaparusa ng iyong kaluluwa, ng iyong pananampalataya, nalalayo ka sa Diyos? Ngunit ang dalawang ito, sa kabila ng kanilang hirap na dinanas, napilit silang inilalayo sa kanilang pinaglilingkuran ng Diyos at sila'y binilanggo upang mawala sila sa kanilang kalayaang mangaral. Ngunit ito'y ginamit nila upang lumapit sila ng buong puso sa sama-samang pagsamba sa Panginoon. At nakikita ito ng kapwa mga bilanggo, mga kapatid. Dalawa lang sila. Dalawa lang sila. Pero epektibo yung kanilang pagsamba sa Diyos. Dalawa lang silang nagkaisa ng kanilang puso, nagkaisa ng panalangin, taos puso ang kanilang pag-awit. Bakit nila nagagawa ito? Bakit? Sapagkat kasama nila ang Panginoon. Dalawa lang, kahit dalawa lang, basta't kasama natin ang Panginoon, ay epektibo po ang ating panalangin, ang ating pag-aawit, ang ating pagsamba. Kabilang ang Panginoon sa kanilang pagsamba. So saan nakasalalay ang corporate worship nitong dalawang ito, mga kapatid? Hindi sa ganda ng kanilang tinig, hindi sa husay ng kanilang pananalangin, kundi dahil sa presensya ng Diyos. Tandaan natin, hindi tayo pumupunta rito para magpakita tayo sa ating kapatid, sa ating kapwa, para masabi lang na tayo ay hindi pa nawawala sa Diyos. Hindi yan ang epekto rito. Nandito ka dahil ang effect ng ating pagparito, kasama natin ang Panginoon. Kung pahalagahan natin ang ating pagtitipon sa pagsamba, dalawa man lang o tatlo ang nakakatipon, alam nating kapiling natin ng Panginoon at yun ang pinakamahalaga sa buhay ng pagtitipon. Yun ang kapangyarihan. Hindi yung ating bihis, hindi yung ating sasakyan, hindi yung ating kasipagan, kundi yung ating katapatan na makipagtagpo sa presensya ng Diyos. At saan siya nangako na siya makipagtagpo sa atin? Sa kanyang pulong panalangin. Sa kanyang pulong pagsamba. Walang Diyos, sabi nga kanina, is omnipresent. He is everywhere. Omniscient. He knows everything. Omnipotent. He is so powerful. And yet, ang iglesia ay kanyang katawan at andito ang kanyang kapangyarihan. Kailangan tayong magkaisang magpuri sa kabila ng kalagayan natin. Kumikita
yumayaman man tayo, alam nating hindi sa atin lahat yan. Kailangan nating ibigay ang papuri, pag-ibig natin sa pamamagitan ng ating pagsasama-samang pagsamba sa Kanya. Sapagkat hinahanap ng Diyos ang ganitong uri ng pagsamba. John 4. Hinahanap ng Diyos ang ganitong pagsamba. So ang kapangyarihan ng iglesia po ay nagsisimula sa nagkakaisang pagsamba. Tulad ng dalawang ito. At yung kapangyarihan ito naririnig, nakikita ng mga bilanggo. Ikalawa, pansinin natin sa verse 26, ang kapangyarihan ng iglesia ay nakakauga ng pundasyon ng bilangguan. Verse 26, at biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ng lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Hindi ba't nakikita natin ang kapangyarihan ng sama-samang pagsamba rito? Ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagkakaisa ng puso ni Pablo at Silas, nagkaroon po ng pagbabago sa kapaligiran. Nagkaroon ng pagbabago sa kapaligiran. May malakas na impact doon sa mga taong naroon kasama sa ganitong pagsasamang pagsamba. Mga bilanggo, nalindol, at mayroong himalang naganap. Mga kapatid, hindi po aksaya ang mag-invite ng mga tao sa pagsamba. Sapagkat sila man ay bilanggo din. Bilanggo ng kasalanan. Bilanggo ng sistema ng mundo. Bilanggo ng maling paniniwalang kinagisnan. Ngunit kapag sila po'y nakakasama sa sama-samang pagsamba na mayroong pagpupurit, pag-aawit, mayroong himalang nangyayari. Nagkakaroon po ng lindol sa kanilang sarili. Ano itong pinasok ko? Bakit ganito to? Bakit nagkakaisa? Bakit nag-aaksaya mga taong ito ng ganitong pagtitipon? Ano bang mayroon dito? Bilangguan, nayanig ang pundasyon. At higit sa lahat, nabuksan ang mga pinto. Nakalag ang mga tanikala. Kaya yung lahat po ng bilanggo rito, malaya sila. Nakalaya. This is literal, spiritual, ganun din naman sa atin dito. Marami pong nayayanig sa mga ginagawa ng magkakapatid na nakikinig, nagkakaisan, nakikinig, sumasamba, umaawit, na nanalangin, nakikinig ng mensahe at nakakayanig ito ng buhay at marami po rito ang nabubuksan ng kanilang katotohanan. Nakikita nilang katotohanan at katotohanan na siya makapagpapalaya sa kanila at doon mismo nakalagan sila sa pagkakagapos ng kasalanan sa kanilang buhay. Nagkaroon po ng himala dito ng kalayaan. Kaya po napakalaga na lahat po ay nagkasama-sama. Kung ang dalawa pinapakinggan ng Diyos, lalo na kaya kung tayong lahat. Pastor, marami akong problema. Hindi ba't problema itong nangyayari kina Pablo at Silas? Gapo sila ng sistema ng mundo kahit na sila ay nagkatipon at nanalangin at tumawit. Gapo sila. Pero sila mismo ay kinalagan, nakalagan ng Panginoon sa kanilang tapat na pagsasama na nagkakaisa ang kanilang puso. Marahil matagal na tayong dumadalo pero hindi pa rin tayo nakalagan ng ating pagkabilanggo.
Walang silbi sa atin ang pagdadalo dahil nananatili ka pa rin bilanggo ng sistema ng mundo, bilanggo ka pa rin ng sarili mong kasalanan, your remaining sin. Abay, maging maingat na tayo. Masdan natin ang ating sarili. Bakit hindi ako nakakalaya? Epektibo ba yung aking pakikipagdalo o pakikisama at pakikipag-isa sa pagsamba? So nakita natin, mga kapatid, ang kapangyarihan ng iglesia ay nagmumula sa pagsama-samang pagsamba. At ikalawa, ang kapangyarihan ng iglesia ay nakakauga ng pundasyon ng bilangguan sa buhay. At ikatlo, ang kapangyarihan ng iglesia ay nakakapangaral ng ebanghelyo. Hanggat hindi mo taglay ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng pagsama-sama, hanggat wala sa iyo, duwag ka na mangaral. Nahihiya kang mag-share. Sapagat wala sa iyo ang kapangyarihan ng iglesia. Tingnan niyo sabi sa verse 27, 24. Nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana dahil sa pag-aakalang nakatakas sa mga bilanggo. Natignan nyo, may mga ganitong tao. Nung marinig niya na nakalag ang mga tanikala, ang pintuan ng bilangguan ay biglang naglaglagan. At ang paligid ay lumilindol. Nagising sa katotohanan itong gwardyang ito. Hindi ito magagawa ng aking Diyos na si Sisar. Sapagkat sa panahong yon, ang dinidiyos nila ay si Sisar. Sapagkat si Sisar ang siya nagbibigay sa kanila ng lahat ng kailangan nila. Tulad ng ating gobyerno ngayon, puros ayuda. Hindi yan ang katotohanan. Ang kailangan natin dito ay biyaya ng Diyos. Kaya nung makita ito nitong bantay nito, hindi ito gawa ng aking sisisar na aking dinidiyos. At nakawala lahat yung aking binantayan, binunot niya ang kanyang espada upang siya magpakamatay na. Wala, alam niyo, minsan ang katotohanan magbibigay sa iyo ng patotoo na sa iyong pinangawakan, wala ka nang magagawa. Mas maigi pang mamatay ka na lang dyan. Pero anong ginawa ni Pablo? Verse 28, ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat. So ano po ini-imply dyan? Sinasabi ni Pablo, tigil mo yan. Nakita mo ngayon, kawalang pag-asa si Sir sa'yo, tapos sasayangin mo mong buhay dyan, tigil mo yan. Itong naranasan mo ngayon, ay hindi ito gawa ng tao. At hindi magagawa ng tao, ito'y gawa ng Diyos na mamulat ka sa katotohanan. Nandito kami. Hindi kami mandaraya. Hindi kami maalis. Marahil sinasabi ng taong to, totoo nga, hindi sila umalis. Hindi tulad ng aking mga kasamahan sa pananampalataya o paniniwala. Kaya ang sabi nitong gwardiya, ang bantay ay humingi ng ilaw, ng mga ilaw, at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at si Silas. Biglang pagbabago. Biglang nagbago
ang bantay na ito na dati siya yung umahagupit na walang tigil kay Pablo at kay Silas, walang awa kahit tumihiyaw itong dalawa, walang awa. Pagkatapos ipinasok pa sa kaloob-looban ng bilangguan at binigyan pa ng tanikalang bawat kamay. Napakalupit nitong taong ito, pero ngayon biglang nagbago. Kaibang himala ito. Anong pinagmulan? Sa nagmula ang kapangyarihang ito? Sa nagkakaisang sumasamba. Sa dalawa. At ang sabi niya sa verse 13, nang sila'y may labas, ay sinabi niya, mga Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? Ito'y isang pangungusap ng isang binago na tao. At kaya, nangaral si Pablo. Ipinangaral ni Pablo ang katotohanan. Sabi nilang dalawa ni Pablo at Silas, maring sabay silang nagsabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. At hindi lang yan, pati pamilya mo. May kapangyarihan yung pangangaral nila. Christ-centered. Hindi sinabi ni Pablo, ang galing namin kasi. Alam mo, kami pinapakinggan kami ng Diyos dahil nahusay namin magpresenta ng panalangin at pagpupuri. Kami mga tao, mga tapat kami, kaya kami ganito nangyari sa inyo dahil sa amin. No. Ibang klase si Pablo. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Minsan kasi sa iglesia, kung ano yung pinapangaral tungkol sa Diyos. Maraming preaching, very best, sabihin natin magagalang, pero tungkol sa Biblia, tungkol sa mga tao sa Biblia, hindi yung Biblia mismo ang ipinapangaral. Kaiba yun. Kaiba yung magturo ka ng kasaysayan ng Biblia, kaysa yung mismong salita ng Diyos na Biblia. There is power. May kapangyarihan doon. Hindi sa husay. Hindi sa husay ng panalangin. Hindi sa husay ng mga lyrics ng panalangin. But still, Word of God. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambayan. At ang sabi sa 32, ipinangaral nila sa Kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng kanyang bahay. So dahil sumampalataya ang bantay sa kanyang napakinggan tungkol kay Jesus, na siya palang nagligtas sa kanya, kailangan kong dalhin sa aking pamilya ito. At dinalangan niya sina Pablo at Silas sa kanyang pamilya at pinangaralan ng kanyang buong pamilya. Dahil ang pangakong binitiwan ni Pablo, ayon din sa pangako maging sa genealogy natin kay Abraham, na maliligtas ang iyong pamilya. Hindi automatic yun. Naligtas na. Gaya ng mga doktrina na mayroong pagka ikaw ay magulang, ligtas ka, kasama na ang iyong mga anak na dapat sila ay kabilang sa covenant. Kabilang sa covenant na sila ay maliligtas. At ipinangaral sa kayang sambayan. Mga kapatid, pagdating po sa kapangyarihan ng iglesia, ang kasangkapan nito sa pagsamba o ginagawang kasangkapan upang ipangaral ang gospel. Ipangaral ang salita sa lahat ng maaring nangyayari. Nakalagan sila, lumindol, nawala ang kanilang kadena. Hindi sa galing ng tao dapat ipatotoo, kundi ipangaral si Kristo sa kanila. Na siyang nakapagpapalaya sa kanila. Siyang nakapagbibigay ng ulirat sa kanilang kaisipan
kung ano nangyayari sa buhay. Si Kristo dapat. Hindi kung ano yung kasaysayan lang kay Kristo. At ang mga tao roon ay tiyak makakatanggap ng kaligtasan kay Kristo. At higit lang yan, dito sa atin sa iglesia. Kapag tayo po'y nagkakaisa sa pagsamba, nakikinig tayo sama-sama, pinag-aaralan natin, maaari tayo makapag-preach din, makapag-share ng ating pong natutunan dito mismo sa iglesia, sa ating fellowship, sa lunch fellowship. That's the time na dapat tayo ay nagbabahaginan ng ating mga natutunan. Na ibabahagi natin ang ating mga bisita, nilalapitan natin, kinakausap, kumusta na kayo? Sapagkat sila mga bilanggo din ng iba't ibang pagkabilanggo. At ang malungkot, marahil mayroon pa sa atin matagal ng bilanggo pa rin. Hindi pa rin nakakalaya. Tsakin natin ang ating pananampalataya. Tama ba yung ating pinanindigan simula nung tayo'y magkaroon ng pananampalataya kay Jesus? Tama ba? Tama bang pangangaral? Tama bang salita ang ating natanggap? Kung hindi, malalaman mo yan dahil hanggang ngayon di ka pa nababago. Sapagkat napakalinaw po ng salita ng Panginoon na sino mang na kay Kristo siya'y bagong nilalang. Wala na ang dati. At tignan, lahat ay nababago. Imposibleng manatili ka pa ron. Kung talagang ikaw ay totoong Kristiyano, imposibleng nandun ka pa rin sa pagkabilanggo ng iyong sariling pangatwiran. Dapat malaya ka na. At yun ang epekto ng makapangyarihang pagsasama-samang pagsamba. Mga kapatid ko sa Panginoon, paniwalaan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating sama-samang pagsamba. Paniwalaan natin. Ipamuhay natin. May katiyakang kapangyarihan upang mauga lahat ng ating pagkatao. Maliglig ang lahat na dapat matanggal sa atin at maramdaman natin na tayo'y pinapalaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-amin natin ng ating pagkabilanggo. Nawa po, tanggapin natin ang kapangyarihan ng sama-samang pagsamba. Tayo manalangin. Panginoon, pagyamanin po ninyo sa amin ang kalagahan po ng sama-samang pagsamba. Sapagkat kayo po ang kumikilos. Kung paano pong pisikal ay nauuga ang lugar ng buhay, ang mga bilangguan. Nakakalas ang lahat ng mga pintuan ng pagkabilanggo at nakakalag ang kadena ng pagkabilanggo sa anumang bagay. Nawa, palayaan niyo kami, Ama, upang kahit kami pigilan ng sanlibutan, ay hindi namin pwedeng bitawan ang aming pong pag-awit, pagpupuri, at pananalangin sa inyo. Maraming salamat po. In Jesus' name.